Aries, Leo, Sagittarius. Tingnan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayon. So ito po ay timeless reading. Kung kailan nyo po ito mapanood, ay pwede pa rin po kayong makaresonate. Cleanse muna natin ang space, ang energy. This is for you, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Tingnan natin kalagayan mo. Pagdating sa kaperahan, tignan natin. Ano ba ang current situation mo? We have help from above. So some of you, Aries, Leo, Sagittarius, ay sobra pong nagdarasal. Ayan. Or marami kayong dinarasal. Now, pagdating po sa inyong pagdating sa inyong kaperahan, naniniwala ka na tutulungan ka ni universe, ni God, pagdating sa mga problems mo in terms of money. Yan. Hindi po nawawala yung faith mo. Talagang mas nag-uumapaw pa siya, mas tumataas pa. Pwede rin nakikinig din yung iba sa inyo ng mga, subliminal music about finances. Ayan. Oo. Tingnan natin. Medyo nako-confuse din kasi kayo pagdating sa gagawin ninyong hakbang towards sa inyong kaperahan. Kaya pwedeng nagdarasal din po kayo for guidance. Tingnan natin. Okay. I don't know yung iba sa inyo, meron kayong medical problems ngayon na hindi po umiinom ng gamot yung iba sa inyo eh. Pwedeng nagko-herbal medicine kayo or you are drinking lots of water. Ayan. It's either naman kasi, kaya hindi kayo nagpapatingin sa doktor because pwede po na natatakot yung iba sa inyo. Iba naman, wala talaga kayong pang doktor. Ayan, natatakot kayo sa gastos. Kaya po, ayan, nag-herbal medicine yung iba sa inyo. At yung iba naman po sa inyo, more on UTI kasi yung nakikita ko dito. So, baka naparami yung mga, ninyo, no? Mga pagkain ninyo ng bawal, nitong mga nakakaraan. Kaya, ayan po ang epekto. So, some of you are drinking lots of water here. Tignan natin. Parang nung 27 nyo pa ito nararamdaman. Or 27 days ago. Tignan natin ano naman yung past situation mo in terms of your money. Tignan natin. Past situations. Tignan natin spirit guide. Ano naman po ang past situations pagdating sa kaperahan. We have soulmate. Either may nanloko sa'yo dito. Patingnan natin kung niloko nga ba ng taong to or baka yung tao pa na yan ang nakatulong sa'yo. Kasi sinasabi dito is soulmate energy. Tignan po natin. Tingnan natin yung past issues mo in terms of money, past situation. We have the lovers. May soulmate talaga dito, energy na pinapakita. Tingnan natin. Ano yung naging issues dito, spirit guide? Ano yung naging issues between sa'yo at sa taong to? May lumalabas kasi na issues eh. At sa inyong dalawa to. We have 7 of Wands. Merong matigas yung ulo dito. Parang, hindi ko alam kung maluho ba yung person mo. Parang lahat talaga, lahat, or may napagod dito kasi lahat ng gastos napunta sa kanya. Tipong ganyan. Pwedeng ikaw yon, ikaw yung gumastos lahat para sa tao na to. Pinaglaban mo talaga yung relationship mo. Parang naging matigas yung ulo ninyo dito. Pinaglaban nyo talaga yung gusto nyo. Pero, ayun nga, pwedeng hindi nag-succeed yung relationship na to. 4 of Cups. Hindi nga nag-grow yung relationship. Ayan, nalungkot kayo dito kasi pwedeng ang dami nyo ding na-invest towards this person. So, siguro itong taong to, hindi nyo talaga to soulmate. This could be a karmic partner.
Pero inakala ninyo na soulmate ninyo. Nakakala ninyo ito yung tao na makakatulong sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius, pero hindi pala. Kung hindi, another lesson lang pala yung ibibigay sa'yo ng tao na to. So, madami kang masyadong na-invest sa taong to. Pero past situation naman na ito. So, pwedeng natuto ka na, no? Dun sa ginawa sa'yo ng taong ito. Tingnan natin, present issues naman. Dahilan kung bakit ba feeling mo naghihirap ka ba ngayon. Tingnan natin. We have discover your life purpose. Okay. So, hindi naman po, hindi naman naghihirap yung iba sa inyo ngayon. Actually, you are living, 'di ba? Your life purpose. Masaya po kayo. Tingnan mo, laging may music dito sa energy mo. So, iwasan nyo rin po, ayan na, malaki din po yung nagiging epekto nito sa pagdating ng growth ninyo, ng kaperahan ninyo. Nahaharangan siya kapag malulungkot na music yung pinapatugtog ninyo. As much as possible po, pakinggan, unawain nyo yung lyrics ng mga pinapakinggan po ninyo na kanta. Okay? Kasi it's either maganda yung beat, pero ang pangit pala ng mga lyrics niya. Tignan nyo rin po. Kasi sa halip na a-flip yung inyong frequency, bumababa pala siya. Kaya po, ayan. Iwasan nyo pong makinig ng mga music na malulungkot. Akala nyo lang na-uplift kayo. Pero hindi. Bumababa po yung frequency ninyo. At isa yan sa nagiging dahilan kung bakit. Tapos ito din, kung mayroon kayo dito na, kunwari may gitara kayo, may piano kayo na hindi nyo naman ginagamit. So, mas maganda pa, i-dispose nyo na, ibenta nyo. Okay, tas kung balak nyo pa rin naman, kung meron kayo talagang, meron kayong future sa music, di ba? Or talent mo talaga to, bili ka na lang ng bago. Kasi yung iba sa inyo, ayun, it's either may sira na to, or hindi nyo na siya trip gamitin, ibenta nyo na lang po. Tingnan natin. So, ang dami din tubig dito sa energy mo. So, baka mas nare-relax yung iba sa inyo pag kayo po ay nagpupunta sa beach. Or baka mayroon dyan, malapit kayo sa tubig. I mean, malapit kayo sa bodies of water. Palaisdaan, may mga ganyan sa lugar ninyo. Ilog, baka yung likod ng bahay nyo, ilog, ganon. Or may sapa dyan sa lugar ninyo. Tapos yung iba din naman po sa inyo, pwedeng may fountain kayo sa garden. Ayan. Kung meron kayong aquarium sa loob ng kwarto, if I'm not mistaken, hindi siya okay. Oo. Tapos yung iba din po sa inyo, TV naman yung nakikita ko, nakakasagap din po kayo ng negative energies doon. So kung di nyo naman trip tanggalin yung TV sa room ninyo, ang gawin nyo po, every time na matutulog kayo, or siguro pag hindi nyo ginagamit, takpan nyo po ng tela. Para hindi din siya maging portal. At saka salamin din. Yan. Huwag kayong lalagay ng salamin, kunwari sa ulunan nyo or sa paanan po ninyo. Dapat yung hindi nyo makikita yung sarili nyo pag kayo ay nakahiga. Ganon po. Tanggalin nyo din po yan. Nakakababa din po yan ng frequency ninyo. At may iba pa yung meaning. Okay, so tingnan natin. Okay, family situation mo naman. Family situation, pagdating sa kaperahan po ito, tingnan natin. Family situation. We have the Fool. We have 3 of Wands. Nasa malayo ba yung iba sa inyo? Aries, Leo, Sagittarius. Parang kayo lagi yung inaasahan dito pagdating sa family. Ayan, parang pag may mga, kunwari, family gatherings, lagi kang hinihingan ng contribution kahit na wala ka naman doon. Kahit di ka naman makakapunta doon sa salo-salo na to. Pero lagi kang may contribution. Lagi kang nilang hinihingian. Lagi kang inaasahan dito. Ayan. Actually, mabait pa rin yung iba sa inyo kasi nagbibigay pa rin po kayo kahit na alam mo naman na wala ka mapapakinabangan dito. Pero ang sayo lang is maging masaya yung family members mo. Ayan po. Tingnan pa natin kuha pa tayo ng isa pa. We have Wheel of Fortune. Okay. Tingnan mo. Kahit na meron namang mga trabaho yung mga kasamahan mo sa bahay or kaya naman nilang kumita ng pera, ikaw pa rin yung inaasahan nila dito. Pwede rin na mas malaki yung contribution mo.
pagdating sa mga gastusin sa bahay. So, pwede kasi na iba sa inyo, kayo yung panganay or kayo yung pangatlong anak. Tipong ganun, basta nandun yung place ninyo. Parang kayo yung inaasahan po dito. Tingnan natin. Actually, hindi maganda yung energy, ano. Kung titignan mo to, okay naman yung energy. Pero kasi hindi talaga siya. Pag bubusisiin mo siya. Kasi lahat naman kayo may kakayahan. Pero ikaw yung mas inaasahan. Ganyan po ang nangyayari. I mean, siguro may kakayahan naman kayong magtrabaho, kumita. I mean, yung family members mo ba, kumita ng pera. Pero di nila ginagawa kasi nakaasa sila sa'yo. Parang hindi sila nag-strive harder. Hindi naman siguro lahat ng family members mo, pero marami pong ganyan. Hindi sila nag-strive harder because ikaw yung inaasahan nila. Baka nga nagalit pa sila before. Nung nagkaroon ka ng relationship for some of you. Kaya din siguro masyado kang naging matigas towards dito sa pakikipaglaban dito sa relationship na to. Kasi nga tinutulan ka kasi. Yan, parang medyo may nagrebelde pa sa inyo dito. Tignan natin, okay, friend situation mo naman. Pagdating sa kaperahan, we have 2 of Pentacles. Ayan, may nanghihiram ba sa'yo ngayon na kaibigan mo? So, nagdadalawang isip ka kasi dito eh. If pahihiramin mo ba yung tao na yan or hindi. Oo, may pagdadalawang isip ka. Tignan mo, tinututulan din yan ng gut feeling mo. Ibig sabihin, wag mo nang ituloy. Wag mo nang pahiramin yung kaibigan mo na yan kahit naaawa ka pa sa kanyang sitwasyon. Kasi baka soon, mas maawa ka sa sitwasyon mo kasi hindi ka na po bayaran. Tingnan natin. Ano pa ang other situations pagdating sa kaperahan. Ngayon, we have 7 of Cups. Ayan, ang dami yung gustong bilhin. Kung meron kayong bahay, hindi ko alam kung kakagawa lang ba ng bahay nyo or iniunti-unti po ninyo yung mga kagamitan dito sa bahay po. Yan. Kasi nung mga nakakaraan, pwedeng kung ano lang talaga yung importante, yun lang yung binili ninyo. But this time, ayan, gusto nyo nang magdagdag ng mga decorations. Meron din dito, pwedeng bumili kayo ng kurtina, yung mga ganyan. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Tignan natin, opportunity na paparating pagdating sa trabaho. Tignan natin, spirit guide, opportunity na paparating pagdating sa work. Meron tayong Queen of Swords. Actually, mentor yung nakikita ko dito eh. So, someone po na makakatulong talaga sa'yo. Could be an air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, yung taong to, pwedeng medyo masungit to sa'yo pagdating sa work. Or yung tao na to, lagi siyang nagbibigay ng advice sa'yo. Kahit hindi mo naman hinihingi. Parang feeling mo tuloy, etchosera yung taong to pagdating sa trabaho mo. Ayan. Pero meron po dito, more on mentor yung nakikita ko dito. Yan yung parang magiging big blessing mo pagdating dito sa trabaho. Kasi may taong concern sa'yo. Na sa una, pwedeng kaiinisan mo. Kasi akala mo, ano ba tong taong to? Napaka masyadong pakilamera. Tignan natin. We have King of Wands. Ayan. Parang dalawang tao to, no? Na bibilib talaga sa'yo pagdating sa work. Parang sila yung, sabi natin, magiging tagapagtanggol mo pagdating dito sa trabaho. Ayan. Tingnan pa natin. We have the Star. So, this could be your dream job. Okay, so pwede po na meron dito mag-o-offer sa'yo, no? Magbubukas ng door para sa'yo. Magbubukas ng door para sa'yo ang dream job mo. So, grab mo yung opportunity na to. Huwag mo na siyang palampasin kasi once in a lifetime lang po ito. Fire signs. Sa negosyo naman, okay, so nakikita ko rin pala dito, may promotion din kasi. Pero kasi, yung iba sa inyo, kung hindi naman po kayo single, pwedeng yung promotion na pinapakita dito is promotion din ng asawa mo. O kaya ng karelasyon mo. Ayan, kasi unti-unti daw matutupad yung mga pangarap po ninyo. Tignan natin, sa negosyo naman. Okay, sa negosyo naman. We have Knight of Swords, and we have 6 of Wands. Okay, mabilis lang po. Mabilis ang pag-unlad pagdating dito sa negosyo ninyo. We have King of Pentacles. Lalo na syempre, mas mapapabilis yan kung tama yung pag-handle ninyo pagdating sa inyong business. Nakikilala po talaga yung business ninyo. Parang hindi lang dito sa lugar ninyo, kung hindi even sa ibang lugar din. Sa ibang lugar pa.
Tingnan mo, ngiting tagumpay kayo dito. As in. So, mabilis po ang progress ng business ninyo. Okay, sino pa yung taong pwedeng makatulong sa'yo? We have the Empress. Ayan, babae ito. Kung kayo ay lalaki, pwede po na ito ay asawa nyo talaga. So, yung partnership ninyo. Okay? Yung partnership ninyo, ayan po. For some of you naman, someone ito na hindi nyo pa nakikilala. So, makikilala nyo pa lang po ito. Isang babae ito. This could be a single mom. Okay? Basta may anak na yung tao na to. Makakatulong siya sa'yo. Papataasin din ito yung self-confidence mo. Parang i-encourage ka niya. Not necessarily na bibigyan ka nito ng ng malaking pera. 'Di ba kasi pag sinabi ba nating tulong, about lang ba yan sa pera? Hindi. More on yung confidence mo talaga. So parang ito ay may kaugnayan din pagdating sa trabaho mo. Papataasin ito yung self-esteem mo. Basta i-encourage ka talaga niya nung tao na to. And matutuwa ka. Basta magaan lang yung feelings mo. Or yes, magaan yung nararamdaman mo if ever yung taong to nasa paligid mo lang. Or pag nakakausap mo siya. So, yung sign talaga is, yan, about instrument. Siguro, kung ang mga naririnig mo na mga kanta, or huni, tunog, is parang instrumental, ganyan. Basta masarap sa pakiramdam, masarap sa pandinig mo. Pag yan yung mga naririnig mo, ayan po. Pwedeng true nature yan, pwede rin naman, baka may kapitbahay ka na mahilig mag-music, tumugtog. Ayan po. Isa yan sa mga signs, no? Out of nowhere yan. Okay. Or pwedeng nagpa-play kayo ng, I don't know, some of you, worship song. Tapos meron din dito, parang, basta ibang tunog, ibang genre, or ibang music yung pinapakinggan nyo, tapos biglang mapunta kayo dun sa napakaganda talaga nung meaning. Na kahit hindi nyo naman alam yung kanta na yon, di ba minsan pag di natin alam yung kanta, kung ano-anong lyrics yung naririnig natin yun, super linaw nung mga lyrics na maririnig mo, as in, ma-absorb mo talaga siya. Isa po yan, no? Sa mga signs na, ayan na po, parating na talaga yung pag-unlad ninyo. At tuloy-tuloy na yan. Tingnan mo, meron tayo ditong Wheel of Fortune. Kaya lang kasi, wag mong hayaan na ibang tao lang yung makinabang nitong Wheel of Fortune na to sa baraha mo. 'Di ba? Ikaw yung mas magsinop nito. Well, paligid-ligid lang naman to sa family ninyo eh. Nasa family nyo lang talaga. Yun lang, kailangan lang talaga is merong mas maging masinop sa inyo. At dapat ikaw yon, Aries, Leo, Sagittarius. And also, pag nakakapanaginip din po kayo ng about sa water. Pero hindi nakakatakot na tubig ha. Hindi yung binaha kayo, something like that, nalunod kayo, hindi ganon. Kung hindi po, napakatahimik, no? Nung galaw nung tubig. Or kung may panaginip kayo about sa falls, pwedeng may makita pa kayong diwata doon. Yan, napakaganda po niyan. Yung falls na yan, ibig sabihin, ayan, babagsak na talaga. Babagsakan ka ng swerte. Yes, at divinely guided po yan, Aries, Leo, Sagittarius. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always, and more blessings to come.